Hi guys! Samahan niyo akong pumunta sa LTO. Bigla ko na lang kasi naisipan na dapat na pala akong mag-apply ng lisensya kahit wala naman akong sasakyan. Di ba pwede naman yun? Kasi isa sa mga kaibigan ko ay nabalitaan ko na pumunta pala sa LTO at nag-apply ng student permit. So let's go! Samahan niyo ako! Sasakay tayo ng bus. Ayan, nandito na tayo sa highway. Imbis na bus, jeep pala yung nasakyan ko kasi yun naman ang naunang dumaan. Para maaga tayo. Ang usapan pala namin ng kaibigan ko, doon na kami sa LTO magkikita. Kasi ang pupuntahan niya ay ang application na lang ng student permit. Nakapasa kasi siya sa exam ng TDC or Theoretical Driving Course. Ngayong araw na to, sasamahan niya akong mag-enroll ng TDC. Dahil napaaga ako, ay titingin-tingin muna tayo dito sa paligid. First time ko kasing makarating din dito. Sabi nila, dati ay nasa Vigan daw ang LTO at nilipat nila sa area na ito sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Mga ilang bayan din bago ang Vigan kasi medyo congested na masyado doon sa Vigan at traffic. Mas maganda sa area na to, malawak. Hindi na kailangan na mahirapan yung mga sasakyan maglabas-pasok. Punta pa tayo sa unahan. Ayan. Yan yung Alrex Driving School. At dito sa gilid, nandito na rin pala yung lugar na kung saan ay tinitesting yung mga sasakyan. Requirements kasi ng LTO. So, makakasama-sama na lahat dito. Hindi na mahirapan. Hindi ka na pupunta sa malayo. Kung ano yung mga requirements, nandito na rin pala sa paligid. Dumating na pala ang kasama ko at nandito na kami sa Alrex Driving School. Ang bilis lang magpa-enroll, kailangan lang ng ID at magbayad ka. Ready na palang kumuha ang kasama ko ng student permit. Ang requirements lang ay magpa-medical ka at syempre ipasa mo ang TDC. So ayan na, busy na siya. Sa mga nagbabalak palang kumuha ng lisensya, ito ang inyong gagawin. Kailangan kumuha mo na ng TDC at ipasa ang exam bago ka mag-apply ng student permit. Hindi naman mahirap ang exam. Yung itinuro sa inyo sa TDC, yun din naman ang lalabas sa exam. Kaya wag masyadong mag-worry. Siya nga pala, may free pamphlets dito sa LTO. Merong mga batas trapiko at iba pa. Malaking tulong ito para may alam ka rin sa batas lansangan. Sobra talaga ang haba ng pila, pero tiis-tiis lang. May mga upuan naman, pwede kang umupo doon. Ayan guys, 250 lang ang babayaran ng student permit. Pero gagawa ako ng vlog about dito kung gusto nyo malaman ang mga prices hanggang sa makakuha kayo ng non-pro license. Lagpas alas 12 na, nagugutom na kami. Kaya naisipan namin na pumunta na lang Vigan para doon kami kumain ng lunch namin. So, samahan nyo kami. Let's go! Excited na! Kung hindi pa pala kayo nakapag-follow sa aking Facebook page, ay mag-follow na para lagi kayong updated sa tuwing meron akong bagong video. Dadalhin pala namin kayo ng kaibigan ko sa isang sikat na tourist spot sa Vigan. Ito ay tinatawag na Calle Crisologo. Ito ay isang World Heritage Site. Maraming turista talaga ang pumupunta sa lugar na ito. Nandoon kasi yung Mang Inasal. Doon kami kakain. So malapit na tayo at dyan lang sa unahan ay liliko tayo at makikita mo na ang Calle Crisologo. Kaya pala tinawag itong World Heritage Site dahil na-preserve nito ang original form ng bahay. Hindi talaga siya nasira. Na-preserve nila. Napakagandang tingnan. Pati ang kalsada, nasa original na anyo pa rin ito. Kaya parang bumalik ka nung panahon ng Kastila. Ayan na ang Mang Inasal. Sobrang daming pila. Hindi ka basta-basta makapasok kung hindi ka magpalista. Dahil dito talaga namin gustong kumain, kaya nagtiyaga kaming pumila. Kaya kumuha muna ako ng video sa paligid. Ayan, nakikita ninyo. Naalala nyo yung sobrang lakas na lindol nung nakaraang taon? Hanggang ngayon, marami pa ring mga building dito na ginagawa dahil malaking pinsala ang nagawa ng lindol. Ayan si ma'am, tinatawag yung mga nakalista kasi kung may lalabas, mayroon ding papasukin. Hay, kailan pa kaya kami makakain? Nagugutom na talaga. Habang naghihintay kami,
bigla akong napatakbo kasi may nakita akong napaka-importanting tao. Si Senador Bongo, walang iba. Sa sobrang excited ko, iniwanan ko ang kaibigan ko na mag-isa doon naghihintay sa mga inasal. Basta makalapit lang kay Sir Bongo. Parang may ini-endorse si Sir Bongo dito kasi nakaharap siya sa camera at may sinasabi siya. Ay, Sir Bong! Hala! Sino ba to? Dahil hindi ko akalain na may isa pa palang artista na makikita ko sa araw na ito, ay nagka-amnesia ako, nakalimutan ko ang pangalan ng walang ibang sikat na action star, kundi si Sir Philip Salvador. Tuluyan ko na talagang nakalimutan ang kasama ko na naghihintay doon sa mga inasal. Dahil sa gusto kong makausap at makapicturan si Sir Philip Salvador. Ayan, hindi na ako mapalagay niyan. Dahil maghahanap ako ng timing para makausap siya. Para maalok ko na humarap sa kamera. Para mag-hi. At syempre, para banggitin din niya ang aking pangalan. Ayan, humahanap na ako ng tiyempo. Paano ko kaya gawin to? Pakapala na to ng mukha. Bukod sa mga bodyguard, ako na lang pala ang nakikipaghalubilo dito sa kanila. Makapal talaga ang mukha, ano? Kaya ayan, gagawan akong mga moves, mga technique yan. Ganyan lang yan gagawin. Sir Philip, pwede pa picture po. Salamat, ma'am. Ay! Salamat po. Salamat, ma'am. Ang gwapo niyo pala. Po kayong lahat. Hello. Naimbag na ang tao. Yan. Sir, sabihin niyo naman yung pangalan ko, Shirley Coral. Shirley Coral, Yes. ang inyong kababayan, ang ating Yes. kapatid na Ilocana, ang biyag ti mga Ilocana. Yes. Salamat, sir. O, di ba? Nakita niyo na ang diskarte ko. Si Shirley lang yan. So, ngayon, meron pa akong isang misyon para mapapayag si Sir Bongo or Senador Bongo na magpa-picture sa akin at Si Sir Bong, di pa nakapag-picture eh. makipag-hi din sa akin, siyempre. So, ang kaibigan ko, nawala na talaga sa isip ko, kawawa naman. Siguro nakapasok na yun sa mga inasal. Ayan si Sir Bongo. Parang susubok siyang mag-drive sa Kalesa. Ay, naku. Kaya niya kaya? Tingnan natin ang kabayo kung susunod. Ay, nag-practice si Sir Bong ng drive ng kabayo. Naguguluhan yung kabayo. Alalala. To make the story short, ay talagang sinundan ko si Sir Bongo hanggang saan siya pumunta. Ayan, parang meron talaga siyang ini-endorse or sinushoot dyan kasi nagsasalita talaga siya sa harap ng kamera. Humahanap talaga ako ng tiyempo para makapagpa-picture sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ako makapag-video or magpapa-picture sa kanya. Kaya ito, lalapitan natin. Sobrang nahirapan talaga ako kumuha ng tiyempo dahil napalibutan siya ng kanyang mga bodyguard. Siyempre, senador. First time ko pala makamit ng senador ng Pilipinas. Ngayon lang talaga first time. Oh my God. Kaya humahanap ako ng tiyempo. Sana payagan ako kasi parang lumalapit sila ng lumalapit kay Sir. Mahirap na puntahan. Pero may nagsalita sa gilid ko. At ang gwapo niya, siguro siya yung secretary ni Sir Bong at binigyan niya ako ng encouragement na wag sumuko. Mabait daw si Sir Bong kaya sabi niya hintayin ko lang daw na matatapos kasi busy pa. At siya pa ang nagkuha ng effort para tawagin si Sir Bong para magpa-picture daw kasi ako. Ayan siya, makikita ninyo. Ang gwapo-gwapo niya, nag-hi siya sa camera. Ayan sa gilid. Hello sir. Ayan guys, siya yung tumulong sa akin. Ayan, tinawag niya si Sir Bong para makapagpa-picture ako. At pumayag naman si Sir. Pero parang nagmamadali siya, kaya ganyan lang ang kuha. At si Sir Bong pa ang
kumabig Thank you, sa aking sir. kamera para makuha kaming dalawa kasi kinakabahan nga ako. Ayan, sa wakas nakakuha na ako ng parang souvenir galing kay Senador Bongo. Kaya hinahanap ko na ang aking kaibigan. At hindi ko na siya natatanaw sa labas ng Mang Inasal, wala na siya. Baka nakapasok na at naghihintay na maka-order kami, kawawa naman. Sorry friend, pero pupunta na ako, papasok na ako sa Mang Inasal, sigurado nandoon na talaga siya. At ito, ang bilis naming naka-order dahil syempre gutom na kami. Dahil ang tagal na naming naghintay at meron kaming halo-halo syempre at only rice. Pag green, di ba ang plato, only rice yan. So, naubos namin lahat yan. Tingnan nyo, happy. Ay, here's my friend, ang ganda niya. Yan, natunaw na ang aming halo-halo pero simot yan guys. Ayan, syempre, wag nating iwanan ng mga tira-tira. Sayang naman yung binayad, di ba? So, ang mga buto-buto niyan, dinala pa namin para sa aming pusa kasi mga cat lover kami. Uwi na sana kami sa bahay pero naisipan naming mamasyal muna sandali para naman makabili ng gustong bilhin sa mall. So tara na, samahan nyo kami. Enjoy!
yung isang e-bike na ano ko, katabi.